Okay, pwede tayong tumayo. Luke chapter 15, verses 1 to 7. Okay, ito yung tatlong parable magkasunod pero isa lang yung ano natin na parable ngayon, okay? Luke chapter 15 verses 1 to 7. Basahin natin ng salit-salitan, sabay-sabay tayo pagdating sa verse 7. Verse 1, Then drew near unto him all the publicans and sinners for to hear him. And he spake this parable unto them, saying, And when he had found it, he layeth it in his shoulder, rejoicing. Verse 7 altogether. I say unto you that likewise he had and one sinner that repented more than over 99 just persons which need no repentance. Okay, kung titingnan po natin, lahat pinapahalagahan ng Panginoon. Every sheep na tinutukoy niya dito sa may 100 sheep na to. Every person pinapahalagahan ng Panginoon. And I thank God na siguro masaya ang Panginoon every time we worship. Every time we gather together, ginagawa natin in Hebrews chapter 10 verse 25. Masaya ang Panginoon na umaawit ka para sa Kanya. Masaya ang Panginoon na nakikinig ka ng Kanyang salita. Masaya ang Panginoon na nare-revive ang iyong ano. Pero sabihin ko sa inyo to, isang bagay na ang heart ng Panginoon. Nung sinabi niya yung parable na to, merong 99 na secure. Masaya siya doon. Pero kailangan niyang iwanan yung 99 just to look for that one sheep na nawala. Amen? Anong makikita natin sa Panginoon? Dahil ayaw niya ni isa mapahamak. And sometimes, we need to realize, maganda na meron kang church. Maganda na ikaw ay lumalago sa iyong pananampalataya. Pero kung hindi na natin nararamdaman na maghanap ng kaluluwa, hindi mo na nararamdaman na lumabas at hanapin yung mga taong hinahanap ng Panginoon, then isang katanungan, natutuwa pa kaya ang Panginoon kapag nag-gather lang tayo dito pero hindi na tayo magwi-witness? Natutuwa pa ba ang Panginoon kapag member ka lang ng church pero wala ka ng pakialam sa lost souls? Amen? I think isang bagay na kailangan natin ma-realize, marami tayong pagpapalang natanggap, pero wag mo lang i-enjoy yung pagpapala. Maraming nangangailangan ng pagpapala na yan. Thank God for salvation, pero marami pang taong nangangailangan ng salvation. Amen? So, message natin ngayon is when the saved do not go after the lost. When the saved do not go after the lost. Kung makikita natin sa Panginoon, ang sabi sa verse 4, What man of you having 100 sheep, if he lose one of them, that not he leave the 99 in the wilderness, and go after that which is lost. He go after that which is lost. Pero nakakalungkot, maraming churches, they are not going after the lost. Amen? Ang sabihin ko sa inyo, kahit gaano kalaking binibigay natin sa faith promise, kahit gaano kaganda yung maging church natin at ilang property ang mabili natin, kung hindi tayo lalabas at mag-witness, hindi na nag-glorify ang Panginoon. Amen? Amen? Okay, so mamaya meron tayong Christmas cantata. This is just a preparation sa Christmas cantata, pero preparation din natin ito for our next year theme, faithfulness and fruitfulness. So tayo po'y manalangin. Diyos, sama sa langit muli po, Panginoon, kami pong mula'y dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo pong muli kami, Panginoon, as we study your word. Lord, bigyan niyo po ako ng kakayanan na makapag-preach, Panginoon.
Tulungan niyo po, Panginoon, na maging malinaw po ang mensahe na nais niyo pong iparating. At dinadalayan ko po ang inyong Holy Spirit na mag-work. Wala po ako kayong Panginoon na kakayanan na ipangaral lamang ang inyong salita, kundi ikaw lamang, Panginoon, ang may kakayanan to convict our souls, to convict our heart, para makita namin ang kahalagahan ng pagwawagi ng kaluluwa. Ito na po ang aming samodalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Okay, pwede tayo mo po. Okay, so, balikan lang natin yung sinabi dito. He celebrates with us. Every time na nandito tayo sa church, alam yan, He celebrates with us. He enjoy the presence of every saved people. Masayang Panginoon kapag nakakakita siya ng gathering ng mga ligtas. Pero mas masayang Panginoon kapag nakakakita siya ng mga ligtas na nagwi-witness ng loss. Amen? Amen? Okay? At mas masaya tayo kapag palagi tayo may makikitang bago sa church. Amen? Okay, so we are thankful. May mga tao tayo na dagdag dito sa church. At kapag wala na nadadagdag sa church, nakakasawa na kung pare-parehas lang mukha na nakikita natin. Amen? Amen? But thank God, may nakikita tayong mga bago. Amen? Thank God, may nadadagdag, may bagong family, may bagong mananampalataya. Pero nakakalungkot din, may mga saved na nagbabackslide. Pero maganda rito na dagdag lang tayo ng dagdag kung sino yung maliligtas. And by the way, once na nag-witness tayo, ibang-iba yung joy. Later on, makikita natin yan. But ibang-iba yung joy kapag nagwi-witness. During that time, yung mga nasama ako sa grupo nila, Pastor ko, kaya alam niyo yung anong grupo nila that they practice one soul a day. At nilin natin yun hindi natin na-continue yung one soul a day. Okay? But we need to go back sa bagay na yan na one soul a day. At kung hindi mo kaya naman, at least meron ka na-witness at every week. Every week. At isang bagay na nakaka-challenge is yung nandun ka sa kalagitnaan ng mga Muslim area, tapos magwi-witness ka. Amen? Okay? Last year, nag-witness sila. At dun sa isa na parang na-trauma dahil talagang nagalit yung at pwede kang And last night, dahil hindi pa kami nakapag-witness si Pastor Kokoy, sabi niya, nung nakita kong lalabas si Pastor Kokoy, sabi ko, Pastor, sama ako. Sumama ako, dalawa lang kami. Lumabas kami ng church, pumunta kami sa isang area, tapos halos paggabi na yon, padilim na, so wala nang gaanong tao sa kalye. So may nakita si Pastor Kokoy na nakamotor, pinitnisan niya. Ako naganap, wala akong makitang Tapos may nakita akong bahay na may tao, so nilapitan ko. Tapos na nakita ko yung aso, dalawang aso, medyo sabi ko, baka lalapain ako dito Pero nilapitan ko lang. Tapos nung gumilid ako, may nakita akong young people na nasa area. Na nakaupo sa malaking bato na nasa likod ng So winitness ako yung bata. Tapos after ko mag-witness, medyo natagalan. Hindi ako sanay yung mag-witness sa mabilis. Gusto ko talagang detailed. Tapos pagkatapos nun, hindi ko alam yung grupo, si Pastor Kokoy together with other 3 men, naghahanap na sa akin. Nililibot na nila, nag-brown out pa. Imagine mo, dumidilim na, nag-brown out. Tapos hindi nila makita any trace na kung nasaan ako dahil pumasok ako pumasok ako doon sa loob, tapos nandun ako sa likod ng bahay. Tapos sabi ng isang member ng church, sabi niya, Pastor, nag-worry kami dahil alam namin, sabi niya, hindi ka namin makita, so alam namin pumasok ka somewhere na baka pag pumasok ka, hindi ka na makalabas ng buhay. Parang nakakaano na, alam mo na kapag may binigyan ka ng sasabihin nila Muslim ako, wag mo na ipipilit. Yung driver namin Muslim. Dalawang driver namin, I think, yung dalawang driver namin na naghatid sa amin Muslim. Tapos lahat na mapupuntahan mo, meron at merong Muslim. So, parang ang hirap kung iisipin mo kung paano mag-witness. And yet, alam niyo yung isang joy na kapag kayong tao tumanggap, na kahit na tapos nakahanap ka, kahit na napakahirap ng areas, parang nakapag-witness kayo, pero pa rin parang kakaiba na parang, Lord, sabi ko, parang kami, bumalik kami sa lahat kami,
ang gusto namin is mag-challenge, pero lahat kami ang na-challenge. Iba-iba yung messages. Kasama ko marami akong kasamang mga bagong pastor na nakita ko yung kanilang compassion, yung kanilang burden. And yung bagay na yun na nag-create na na sabi ko, Lord, gusto ko maramdaman ulit yung presence mo, yung working mo. Kailan yung huling pagkakataon na nakaramdam ka ng yung witness mo umiyak sa harapan mo? O kaya sino sa inyo nakaramdam ng yung joy na yung witness mo tuwang-tuwa na siya ay na-save? Amen? Okay? At parang nagulat sila nung time na nag-witness kami, nakabarong kami lahat bago mag-preach. 8 o'clock, lumabas kami na 8 o'clock na umaga, lumabas kami para mag-witness muna bago yung dahil alam namin walang katapusan yung 9 na ng gabi matatapos. So nakabarong kami doon, lumabas kami doon na para bang nagulat yung mga tao sa paligid. Sino to mga nakabarong na to? Sino to mga nag-ano na to? Na nagwi-witness, pero ang pinakaano is sama-sama kami ng umaga na yun dahil alam namin yung area is full ng sabi nga nila, Pastor, pati tubig wag kang iinom kapag mayroon silang binigay kasi ang mga native dito meron silang nilalagay na lason. Sometimes. Sasabi ni yun, no, sabi niya, hindi na, nang pumunta naman daw siya doon, hindi naman daw siya na lason, amen? Kaya hindi naman kami sa So nag-witness kami, but ibang-iba yung way na, yung alam niyo yung nakakatuwa na para bang, yung makapag-witness ka na kung minsan hindi nila sukat akalain na may pupunta. At itong mga tao na to matagal na malapit sila sa church area, akala nila wala na mag-abot sa kanila pero may mga nag-abot at maraming naligtas during that time. So, isang bagay na makikita natin, yung heart ba natin is still broken for the lost? Nasabi nga ng Panginoon, sabi niya, He enjoyed the 99. Pero kahit may 99, hindi niya, sabi niya, itong 99 secured. Itong 99 hindi na kailangan ng repentance, pero merong isa na kailangan kong hanapin dahil nawawala. So isang bagay na makikita natin sa Panginoon, bagamat merong mga churches na na-establish, bagamat may mga nasi-save, tuwang-tuwa siya sa nasi-save, but still, hanggat may loss, still yung heart is broken. Okay? His heart is still broken for their spiritual condition. His heart is still broken for the destiny of their souls. His heart is always broken every time may nagre-resist, may nagre-reject sa Panginoon. Nararamdaman niya pa rin yung bagay na yun, even until now. So sana tayo din nararamdaman natin. Amen? Okay? Ang problema natin, karamihan tayong mga Kristiyano, kapag tayo na-save, puro fellowship na lang. Tuwang-tuwa tayo sa fellowship, tuwang-tuwa tayo na nakikita yung kapwa natin mananampalataya, natutuwa ka na pupunta ka sa church, and sometimes maging faithful ka lang kapag may camp. Okay? Kapag may outing. Pero hindi mo na nararamdaman yung nararamdaman ng Panginoon. Luke chapter 19 verse 10, ang sabi, For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Yan pa rin ang Panginoon. At ang sabi niya sa Matthew chapter 9 verse 36, But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. So makikita natin na isang bagay na makikita natin sa Panginoon, every time na tinitingnan niya yung mga tao, meron pa rin siyang compassion for the lost. I remember yung sinabi ni Pastor Jerome Peralta, dumating siya sa punto ng buhay niya bilang pastor na nawala na yung kanyang compassion for the lost. At ang ginawa niya, pumunta siya doon sa isang area sa palengke. Tumayo siya sa isang area, tinignan niya yung mga taong dumadaan. Tinitignan niya isa-isa. Tinitignan niya isa-isa. Tapos nagkaroon uli ng compassion dahil hindi na tayo, isang bagay, bakit wala na tayong compassion? We stop seeing the need of the lost. Yung isang missionary sa Cambodia, nakalimutan ko na I think Pastor De Vera, meron siyang isang illustration na sinabi. Meron isang church, ito yung church, meron isang church area, tapos meron, I think sa kanila yon na doon sa area nila meron isang church dito, tapos yung kapitbahay nilang lost, tapos yung kapitbahay na sumunod, member, saved person. Every time na yung saved person na yon pupunta doon sa kanilang church, nakikita ng lost, na nakikita niya kung paano pumupunta sa church.
And one time sa tindahan, sa palengke, sabi ni Missionary De Vera, sabi niya, nakita niya yung ano na yun, yung tao na yun. At sabi niya, nang nakilala niya si Pastor De Vera, sabi niya, o Missionary De Vera, nung hindi pa siya missionary, sabi niya, miyembro niyo pala si ganito, dinadaan-daanan niya lang ako. Yung word na dinadaan-daanan niya lang ako. Tapos, alam niyo yung nangyari, sabi niya, sige po, mamayang hapon o mamayang gabi, punta po ako sa inyo para meron akong i-share. Pagdating niya doon sa bahay, nagulat siya dahil maliwanag yung bahay. May carpet. At nagulat siya kung sino yung nandun sa nagulat na siya kung sino yung nandun sa kabaong. Yung babae na dinadaan-daanan ng miyembro. Masaklap, hindi niya rin na witness on that time. Habang buhay pa. So sometimes, pag hindi na natin nare-realize yung need, naalala niyo yung sinabi ko sa inyo sa kila Pastor Bakong Chito, kung hindi na witnessan ni Brother JM yung mga bata na sumasalubong sa kanila tapos pinapakain nila doon sa may ilog na yon. Imagine mo, 10 bata, sa ilan yung sinabi ko, 10? 10 sa mga bata na yon, patay na. At nung nakita yung isang bata, nakita na lang siya, pinakita ba yung picture na yon? Hindi ano? Kaya niyo ba ipakita yung picture na yon? Kung makita nyo lang, yung picture ng bata, na alam nila na yun yung bata dahil doon sa earring. Sabihin ko sa inyo, hindi mo na makikilala kung sino yung bata na yun. But I thank God, sabi ko nga kay Brother JM, let's thank the Lord kasi bago namatay yung bata, na save. Maraming honestly, sino sa inyo pinipilit lang maging okay pero alam nyo meron kayong kakilala na pwede mo ma-witnessan pero hindi mo na-witnessan? Namatay, it's too late na hindi mo na siya na-witnessan. Why? Ayun yung bata. Yung bata. Pakita mo nga, Brad, yung itsura ng bata. Nakita niyo ba yung pinaka-itsura niya ng Next slide. Or next picture. Masayahin na bata. Ito yung tinuturuan niya. 10 dito patay. Inanod ng tubig. Ayun yung bata. I-zoom nyo nga lang. Kaya niyo bang i-zoom? Yung itsura ng bata is ano? Nakita niyo yung nasa right side na Kaya ba? Ayan na yung bata. Nang nakita nila. Hindi mo na alam na tao. Tapos pakita mo nga, Brad, yung itsura niya nung yung pa siya. Yung isa, yung picture niya nung yung malapit na yung malapit na bata. Yung pinakita yung earring niya, may pinakita na earring siya. So just imagine na makikita nyo na lang na parang ganong kabilis ang buhay, amen? Dati sumasalubong sa kanila yan, dati napakasaya ng place na yan, pero yan ngayon, wala na. Inanod na lahat yung area na yan. Yung bata na yan, one of the very active na umaattend sa kanilang Sunday school class. Sinusundo, dumadaan doon sa ngayon, ganun na. So just in a glimpse lang na isang bagyo lang, bagyong Tino. 10 bata na yan namatay. Okay? So, meron pa rin ba tayong compassion for the lost? Minsan, ang ganda ng ngiti natin sa Christian life natin, pero wala tayong pakialam, And honestly speaking, sometimes, hindi natin inaayos ang buhay natin dahil wala tayong compassion for the lost. Sometimes, kahit na Kristiyano ka na, nakikita mong walang taong nasisave dahil sa testimony mo, ang pangit ng testimony mo, bakit ganyan ang buhay mo? Kasi hindi mo alam na may mga tao na dapat sana na-save, pero ikaw, hindi maayos ang buhay mo. Hindi nila makita yung pagbabago na sinasabi mo.
Hindi nila makita na talagang nagbago ang buhay mo. Sinasabi mo lang Christian ka. Kristiyano ka, naninigarilyo ka, nagbe-vape ka. Kristiyano ka kung ano-anong ginagawa mong kalokohan sa buhay mo. Tandaan natin, ang mga tao naghahanap ng tunay na kaligtasan, tunay na pagbabago sa buhay. Yung binago ng Panginoon, nakita nila talaga. At anong palatandaan ng isang taong ligtas? Ang ligtas hindi lang masaya. Ang ligtas hindi lang nagpapagal sa lahat ng mga problema. Ang tunay na ligtas, ang pinakapalatandaan, nagwawagi ng kaluluwa. Kaya kapag hindi ka nag-share ng gospel, hindi ka nagbibigay ng gospel tract, wala kang pakialam sa loss, sabihin ko sa inyo, paano nila mararamdaman na tunay na ligtas ka kung wala kang pakialam sa loss? Amen? Amen? So tatlong bagay. Number one, when the saved are not bothered for the conditions of the lost. Mag-ingat tayo kapag hindi na tayo nababother for the condition of the lost. This world is full of deception. Ang mundo ito punong-puno ng deception. We see happy people. Nakakakita kayo ng mga taong masaya? Yung nagiinuman, di ba masaya? Yung nagpa-party masaya? Hindi naman sila talagang masaya. They are just happy sa panlabas, but spiritually they are lost. Amen? They are successful. We see a lot of people na very successful. Nakakita ka ng mga tao na pinagpala, para bang siniisip mo na pinagpala sila materially. Pero tandaan natin to, they are very successful pero hindi sila ligtas. Makakakita tayo ng isang tao na mabait, religyoso, magalang, mas magalang pa kuminsan sa mga ibang saved. Pero tandaan natin, maraming Cornelius. Good person. Nagbibigay sa mga law, nagbibigay sa mga nangangailangan, but hindi ligtas. Hindi ibig sabihin na marami silang ginagawang mabuti, ligtas sila. Ang tunay na ligtas, may pag-ibig sa kaluluwa. They were spiritually separated from God. Ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 1, and you had he quickened who were dead in trespasses and sins, wherein in time past ye walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Makikita natin dito na maraming tao akala physically buhay sila, pero spiritually patay sila. They are separated from the Lord. Yung buhay nila makikita mo. Wala silang sigla sa Biblia, wala silang sigla sa church, wala silang alam patungkol sa kaligtasan, and most of them, pag tinanong mo, ang ganda kapag tinanong mo yung kahit na anong religion, even Muslim, tanungin mo lang sila, simpleng bagay. Meron ka na bang katiyakan kapag namatay ka kung saan patutungo ang kaluluwa mo? Still, hindi nila alam. Marami parang nasisilaw lang sila, nanonood lang sila, tawag dito yung para bang nalilinlang lang sila sa religion nila pero hindi sila ligtas. Amen? Imagine mo, maraming tao, separated sila sa Panginoon and someday they will be separated from the Lord forevermore. Pero isang bagay na makikita natin, tayo alam natin yun. 2 Corinthians chapter 4 verse 3 to 4. Ang sabi dito, but if the gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Isang bagay na makikita natin, they were blinded by the prince of this world. Marami sa kanila, hindi nila alam kung ano yung totoo. Tapos tayong mga Kristiyano, nakakalito yung buhay. Amen? Tayong mga Kristiyano, sasabihin natin, ligtas tayo, tapos ang galing mong magsinungaling. Tayong mga Kristiyano, sasabihin natin, ligtas tayo, pero wala ka man lang consideration at wala ka man lang nararamdaman na sa mga loss. Blinded na silang masyado. Huwag na nating dagdagan. Amen? Alam nyo, pag may kausap kayong Muslim, sasabihin nila mabait ang Muslim. Sasabihin nila yung kanilang religion din. Pero anong ipagmamalaki mo na makikita nila sa iyo na kakaiba para maniwala sila
na ikaw ay ligtas. Unless na may pagbabago. Unless na may kakaibang na to the point na kapag nakita nila na kahit na magkaroon ng, alam mo yung, pag naramdaman nila na kahit na delikado yung buhay mo, pero gusto mong abutin yung kaluluwa, alam nyo, magkakaroon sila ng difference ng kaisipan na bakit mo kayang na kaya mo yung pumunta rito kahit alam yung delikado. Alam yung tendency? Iisipin nila, delikado itong mga Kristiyanong to, pero may pinapahayag silang mahalaga eh. Amen? Na sometimes doon nila nakikita na napakahalaga na mensahe na kailangan nilang pakinggan. They were blinded. They are lost and without direction. Isaiah chapter 53 verse 6, ang sabi sa Bible, we are like sheep having gone astray. Hindi natin alam kung anong ginagawa natin. Maraming tao until now, hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Until now, wala silang katiyakan. And yet tayo, hindi tayo nagwi-witness. Amen? Okay? Nakakita na kayo ng mga tao na kamag-anak natin, kakilala natin, na alam mo, pariwara yung kanilang buhay, pero wala kang ginagawa. Meron akong isang uncle na talagang, I thank God, meron akong 2 uncle na na-witnessan bago sila mamatay. Lalo yung isa. I think, yung isang pinakaalam ko na hindi ko alam, maalala kung na-witnessan ko isa, pero si uncle dito na na-witnessan ko. Nung time na yun kasi mahilig uminom yung mga uncle ko. Isa sa naging nila yung liver. Naninilaw yung kanilang mata, naninilaw yung kanilang skin. Ang nilakasan ko lang yung loob ko dahil bago mananampalataya ako that time, nilakasan ko yung loob ko na witnessan nung siya'y mamamatay. Bago siya mamatay, na witnessan ko siya. Tuwang-tuwa ako nang sinabi niya yung word na sana i-share mo rin, sana matagal mo na. Yung parang nung narinig niyang share ko yung sana i-share mo rin ito sa kay auntie mo. Then later on, namatay siya. Pero masaya ako na na-save yung uncle ko. Pero meron ako isang uncle na, honestly speaking, marami siyang ginawa sa amin na hindi maganda. Nung nakita ko siyang may sakit, pinuntahan namin, nagbigay ako ng para sa gamot niya. Pero ini-impreso ng Panginoon sa akin na witnessan mo, kausapin mo. Pero sabi ko, babalikan ko na lang. Alam niyo, yung parang nagtatalo yung mo na, babalikan ko na lang. At nasa isipan ko talaga na babalikan ko siya. That night, tinakbo siya sa ospital. Hindi ko alam kung ilang araw siya tumagal sa ospital, pero namatay din yung uncle ko. Hindi ko na inabutan. Alam mo, may pagpakakataon ka na mag-witness pero hindi mo na-witnessan. Pwede ka namang magsalita pero hindi ka nagsalita. Kasi hindi mo alam kung ano yung mararamdaman. Pero pag-usapan natin ngayon, kung pag-uusapan natin ang impyerno, grabe. Ano ang impyerno? Sometimes niloloko lang natin, binibiro natin ang impyerno. Pero tandaan natin, sa impyerno, kahit anong gawin mo, hindi ka na makakalis. Hindi totoo yung tinatawag na purgatorio. Huwag nating pababawin yung doktrina patungkol sa impyerno. Ang katotohanan sa impyerno, pag pumunta ka sa impyerno, hindi ka na makakaalis. Kaya hindi rin totoo na tayong kapag ligtas ka, backslider ka, pupunta ka lang ng outer darkness, tapos makakalis ka. No, walang nakakalis sa impyerno. Once na napunta ka sa impyerno. Once na napunta ka sa impyerno, kahit katiting na tubig, hindi mo matitikman. Once na napunta ka sa impyerno, wala ka na maalalang magandang bagay. Even yung isa sa pinakamayamang tao na namatay, sa Luke chapter 16, wala na siyang maalala na karangyaan niya. Nakalimutan niya lahat ng naranasan niya sa lupa nung nasa impyerno na siya. Amen? Pero makikita natin dito na kuminsan hindi na tayo bothered. Why? Kasi kuminsan nakalimutan na rin natin bakit ka naligtas. Nakalimutan mo na kung hindi ka naligtas, patungo ka rin sa impyerno. Nakalimutan mo dahil nag-i-enjoy ka na, nakalimutan mo na marami pang hindi ligtas. Someday ipapaalala ng Panginoon yung condition nila. Someday sana maalala natin. Tingnan nyo sa Isaiah chapter 57 verse 20.
Bagamat sila ay mayaman, bagamat sila ay nag-enjoy ngayon sa kanilang kalusugan. Pero ang sabi sa verse 20, but the wicked are like the troubled sea, when I cannot rest, whose waters cast up mire and dirt, and there is no peace, saith my God to the wicked. Verse 21. Alam niyo ba na ang tunay na ang hindi ligtas, walang kapayapaan, they are troubled. Maraming problema yan. Akala niyo masaya lang sila. Pero maraming problema yan. At ang pinakamatindi, wala silang kapayapaan sa kanilang puso. Proverbs chapter 14, verse 12 to 13. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death, even in laughter in heart. Nakita niyo yung sinabi dito. Even in laughter, the heart is sorrowful. Akala nyo masaya sila. Akala lang natin. But in their laughter, their heart is sorrowful. And the end of the mirror is heaviness. Ang condition nila, they are bound to lake of fire, whether we like it or not. Ang lahat ng taong hindi ligtas, they are condemned, going to hell. John chapter 3, verse 18. Habang binabasa natin yung mga verse, alalahanin nyo kung sino yung mga loved ones nyo na hindi pa saved. Ang sabi sa Bible, he that believeth on him is not condemned. Pag nanampalataya ka na, wala ka ng condemnation, hindi ka na mag-iisip ng patungkol sa kamatayan. By the way, ang isang tunay na ligtas, hindi takot mamatay. Amen? Pero ang problema ito, but he that believeth not, siya na hindi pa nananampalataya, siya na hindi pa tumatanggap sa Panginoon, sabi sa Bible, is condemned already. Kung hindi ka pa nananampalataya, kung hindi pa ligtas yung iyong mahal sa buhay, condemn na raw yan. Because he hath not believed in the name of the only begotten Son. At alam natin yung sinabi sa Revelation chapter 20 verse 15, whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Alam natin yan. Alam mo yan. Hindi mo may kakaina. That every time na pag-uusapan natin ng impyerno, by the way, marami sa atin, pag pinag-usapan ng impyerno, natatakot, may mga iba sa atin na na-save dahil akala nila ligtas na, pero hindi pa talaga ligtas. Pero nang nakita nila yung impyerno, every time na mababasa ang impyerno, matitrigger ang isang taong hindi ligtas, na nagliligtas-ligtas, na tunay na maligtas. Pero kung ikaw ay ligtas na, mararamdaman mo, may tao pang hindi ligtas na mahal mo sa buhay. May mga tao pang na kailangan nating witnessan. Sometimes ganito eh. Sometimes dahil hindi na tayo nag-witness, hindi ka nasanay mag-open ng Bible. Hindi mo na alam yung dati mong ginagamit na Romans Road. Amen? Amen? Nalilito ka na para mag-witness. Pero alam nyo kailangan natin gawin? Balik tayo. Amen? Amen? Sino sa inyo may mga unsaved loved ones pa? Taas ang kamay. May anak kayo na hindi paligtas. Kailangan natin witnessan. May mahal ka sa buhay na hindi paligtas. Kailangan natin witnessan. So when the saved are not bothered anymore sa condition ng loss. Second, when the saved are not after the salvation of the lost. When the saved are not after the salvation of the lost. Pag wala na tayong hindi na tayo lumalabas. The first thing in the mind of a person who got saved is to find somebody who needs salvation. Ang tunay na ligtas, kapag siya ay naligtas, ang nasa isipan niya kagad is to look for somebody na kailangan ng kaligtasan. John chapter 1 verse 41, ano sabi sa John chapter 1 verse 41? Ang unang ginawa ni Simon, he first findeth his own, o si Andrews, he first findeth his own brother. Sino? Si Simon. Alam nyo, kapag na-save ka, totoo ang salvation mo kapag nagwi-witness ka. Sino sa inyo nang na-save, ang unang ginawa nyo, naghanap kayo ng tao na wi-witnessan? Okay? Nung time na na-save ako, hindi ako mapakali. Sabi ko sa kapatid ko, kay Michael. Sabi ko kay Michael, dahil hindi ko alam kung sinong uunahin ko. Sabi ko kay Michael, Mike, lika, punta tayo sa room ko, meron akong sasabihin sa'yo. The first thing na ginawa ko is to witness sa younger brother ko, si Michael. Kapag na-save ka, talagang gusto mo ma-save yung loved ones mo. Amen?
Amen? Pinag-pray ko yung magulang ko, pinag-pray ko na madala sila sa church, pinag-pray ko yung mga kapatid ko. Naging faithful doon si Ronnie. Pero bawat isa sa kanila, pinipilit namin talaga yan. That every time na ang ginagawa namin every December, ang pinaka-goal namin, bago kumain, mag-share ng gospel. Hindi mo alam kung ligtas na yung loved ones mo. Pwede nilang sabihin ligtas na sila pero sumasamba pa rin sila sa Diyos-Diyosan. Pwede nilang sabihin ligtas na sila pero makikita mo pa rin yung bisyo nila. Pero alam niyo isang kailangan natin? Hindi tayo magsasawa. Amen? Amen? Yung bang kahit na alam mong paulit-ulit ka na lang, hindi ka magsasawa. Amen? Nung bago mamatay yung father ni Sister Laarni, sabi namin, puntahan natin. Then, pinuntahan namin, sabi ni Nanay Mercy is, hindi na siya nagsasalita. Pero nung pumunta ako doon, trinay lang namin na kausapin. Alam niyo, nagsalita siya. Hirap na siya magsalita dahil meron siyang pneumonia, meron siya pero nakipag-usap siya, tapos nang winitnessan ko, nakinig siya. Nung nag-pray to receive, nakakatuwa. Sumunod siya. And by the way, huwag kayong maniniwala doon sa mga nagsasabi na hindi na kailangang mag-pray para ma-save. Ako para sa akin, kung ako ang tatanungin, yung sasabihin mo, subukan nyo ito. Halimbawa, may namamatay kayong kamag-anak, tapos sasabihin mo, pakinggan mo yung sasabihin ko na o yung sasabihin ko tayo, Lo, pakinggan mo to ha. At sana manampalataya ka, sinabi mo lahat. Tapos hindi mo nilead sa prayer. Sasabihin mo kagad, ligtas ka na? Sa tingin nyo, ganun ang gagawin mo kapag alam mong between life and death? Ako, bahala kayo sa sarili niyo kung ano. Pero sa akin ang nasa isipan ko, tatanungin ko siya, gusto mong tanggapin ng Panginoon? Then pag sinabi niyang, din mag-pray tayo. Pagka nagpipray ka, hindi mo siya naririnig. Tay, kung talaga, o kaya sabihin mo sa kanya, kung talagang nagpipray ka, pwede ko marinig. Kasi gusto mong matiyak, tama? Amen? Then, iano mo talaga. I-insist mo talaga, i-insist mo pa rin. Then once na naririnig mo siyang nagpipray, tapos narinig mo siyang tumawag sa Panginoon, yung ang nagpray na nga, nagdududa pa tayo, paulit-ulit pa tayo eh. How much more yung hindi mo na ililit sa prayer. Amen? Yung lola ko, nung isang lola ko, hindi ko na-witnessan. Kaya ko naman siyang witnessan, pero hindi ko siya na-witnessan. Every time na dadaling ko si Sister Flor, itatago nila lola ko. Hindi ko na-witnessan yung lola ko sa tatay. Pero yung lola ko sa nanay, winitnessan ko siya. At paulit-ulit, kapag ako ang bantay, tatanungin ko siya, Lola, tiyak ka na ba na pagtungo ka sa langit? Paulit-ulit. Every time na magbabantay ako sa kanya, paulit-ulit na tanong. Then bakit mo nasabi na tinanggap mo na ligtas ka na kasi tinanggap ko ang Panginoon? Sinasabi niya yun. Paulit-ulit yun. Alam niyo, nakakatuwa nung mamatay siya, ang prayer niya lang, sabi niya, gusto ko pag mamamatay ako, maliwanag na. Tapos nandito yung mga anak ko. Nang dumating ang pinakabunso, Sang Kalito. Yung Lito na kapatid ng nanay ko naman. Dumating siya, alam niyo nakakano? Wala ako that time kasi nandun ako, nag-Bible Institute ako kay Pastor Estepona doon sa San Carlos that time. Pagdating ko doon sa bahay, sabi nila, patay na si lola mo. Pero kwinento nila kung paano namatay si lola, anong oras siya namatay? Bukang liwayway. Meron siyang cancer sa matris, pero nang namatay siya, sabi nila, very peaceful yung mukha niya na parang meron siyang inaabot. Alam niyo yung joy na alam mo na dahil paulit-ulit talagang gusto mong matiyak na kaligtasan, magiging makulit ka. Amen? Sino sa inyo, sinukuan nyo na yung loved ones nyo? Bahala ka na nga sa buhay mo, sa impyerno ka. Kung ayaw mo eh. Pero wag mo sukuan, amen? Ang sabi dito sa John chapter 1 verse 45, makikita natin si Andrew, he first findeth his brother. Si Philip, he findeth Nathanael. Hinanap niya rin yung kaibigan niya. Bagamat hindi naniwala si Nathanael at first, pero pinilit niya pa rin, hindi, sama ka.
Walang something good na sabi ni Nathanael, kinokontra na ni Nathanael si Philip, pero sabi, sama ka. Then that time, nakilala ni Nathanael ang Panginoon. Sa John chapter 4, verse 28 to 29, makikita natin yung woman, yung Samaritan woman, umiigib ng alas 12 ng tanghali para wala siyang kasamang maumigib. Bakit? Sa tindi ng kanyang testimony na marami na siyang kinasamang lalaki. Pero nang nakilala niya ang Panginoon, anong ginawa niya? He left her water pot. He left her water pot. Samantalang ang pinunta niya dun sa well para magigib. Pero nang nakilala niya ang Panginoon, panandalian niya munang iniwan ang kanyang water pot. Humayo siya, pumunta sa ibang place, dun sa mga tao. Sabi niya sa verse 29, "Come, see a man which told me all things that ever I did. Is not this the Christ?" Alam niyo kung minsan, kung wala ka ng time para huminto saglit sa trabaho mo, kung wala ka ng time para huminto saglit para mag-witness, itong babae na to nang nasave, anong ginawa niya? Huminto saglit para mag-witness. Alam niyo yung once a day, kung tutusin lang, hindi ganun kahirap eh. Nakita ko yung asawa, dalawa yung asawa ng pastor na nandun, grabe. Umagang umaga, bihis na, maya-maya. Tapos na pala sila mag-witness. Hindi naman ibig sabihin na kailangan tumanggap lahat. At least sinusubukan mo, nagbibigay ka ng gospel tracts, nag-share ka ng gospel, magre-reject, may magre-reject, pero at least kahit pa paano, meron kang gagawin, may gagawin ka. And later on, pag nasanay ka na, ang nasa isipan mo palagi, I need to stop for a while just to share. Stop for a while just to share. May kasama kang kaklase mo, pwede mong witness ang saglit. Yung anak ni Pastor Darrell Canlas, napakaliit, and yet sabi niya, ang pinaka-goal niya, ma-witnessan niya yung mga kaklase niya to the point, yung birthday niya, ginamit niya for evangelistic. Na pati teacher niya, gusto niyang ma-invite. Ano niyo kapag nailagay lang talaga sa heart natin, that we are after the salvation of the lost, gusto natin yun eh. 1 Thessalonians chapter 2 verse 19. 1 Thessalonians chapter 2 verse 19. For what is your hope? For what is our hope? Or joy or crown of rejoicing? Are not ye in the presence of the Lord Jesus Christ at His coming? Tanungin ko kayo, anong nagpapasaya sa'yo bilang Kristiyano? Anong nagpapasaya sa'yo? Anong nagpapangiti sa'yo? Yung napapanood mo sa internet? Yung laro mo? Yung usapan nyo, kwentuhan nyo? Nandito ka ngayon sa church, nakikinig lahat? Ikaw hindi? Nagtatawa-tawa kayo dyan? Anong kasiyahan meron ka? Ano ang source ng joy mo? Sana ang source ng joy natin is kapag meron tayong nawi-witnessan. Sana ang source ng joy natin kapag ginamit ng Panginoon yung buhay natin na marumi. Hindi tayo karapat-dapat, and yet, yung buhay na to na hindi naman deserving ng anything. Kung magpagamit ka sa Panginoon bago ka man lang mamatay, at least nagamit ng Panginoon itong walang kwentang buhay na to para may ma-witnessan ka pa rin. Pero yung wala mong kwentang buhay, mamatay ka ng walang kwenta, ang pangit. Sige, manatili kang walang kwenta, walang ano sa puso mo, yung puso mo para mag-witness, mamamatay ka. Tatanungin ka ng Panginoon, anong nagpasaya sa'yo yung pera mo? Anong nagpasaya sa'yo yung mukha mo na palagi mong pinapaganda? Anong nagpasaya sa'yo? Yung fellowship nyo na magkakaibigan? Anong nagpapangiti sa'yo? Ang Kristiyano nagpapangiti sa kanya, the crown of rejoicing. And that is every person na nawi-witness niya. Kung magamit ka ng Panginoon, alam nyo, hindi mo maayano yung joy na kapag ginagamit ka ng Panginoon in one way to encourage somebody na magpatuloy sa ministry, in one way na ma-encourage ka ng lost na maligtas,
magpatuloy ang isang backslider, alam nyo, ang dami natin pwedeng gawin. At ang joy sana natin, yung meron tayong taong madala sa Panginoon. Ulitin ko, ang buhay natin walang kwenta. At sino tayo para gamitin ng Panginoon? Pero kahit man lang sana, kahit walang kwenta tong buhay na to, magkaroon ng kwenta dahil nag-witness ka. Dahil meron kang nadala sa Panginoon. Proverbs chapter 126 verse 5. Ang sabi dito, they that sow in tears shall reap in joy. They that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again in rejoicing, bringing his sheaves with with him. Alam yung isang bagay na yung umiiyak ka pa rin? Alam yung makikita natin, balikan natin sa Luke chapter 15. Ang sabi dito sa Luke chapter 15 verse 5, when he had found it, nung nakita niya yung lost sheep, anong ginawa niya? Nung nakita niya yung kanyang lost sheep, nilagay niya ito sa kanyang mga shoulders. Anong sabi? Rejoicing. Yung alam niyo, yung nakakita ka ng isang taong hindi ligtas, na witnessan mo ang sayang pakiramdam na nahanap mo yung nawawala. Alam niyo, hindi mo ko alam kung gaano kahirap niya hinanap yung sheep, kung ano yung mga danger na dinaanan niya, tapos nang nakita niya yung sheep, at siguro yung sheep, lantang-lanta na, gutom na, takot na, basa sa ulan. Pero nang nakita niya yung sheep, nilagay niya sa kanyang shoulder. At pinaramdam niya dun sa sheep, kung gaano niya kamahal yung sheep. At tuwang-tuwa siya, to the point na sabi dito, tinawag niyang kanyang mga kaibigan na sabi niya, let's rejoice together. Kasi nahanap ko na yung aking nawawalang tupa. Kailan yung huling pagkakataon na tuwang-tuwa ka because you witness to somebody? Amen? Ano yung ibang-iba pa rin yung joy na makita mo yung taong na-witnessan mo lumago sa Panginoon. Amen? May ginawa ka para sa lost. Then last, number 3, when the saved are not rejoicing for finding the lost. When the saved are not rejoicing for finding the lost. Alam nyo, dapat masaya tayo eh. Amen? Masaya tayo dapat eh. God is always celebrate for every one soul na naliligtas. Masarap yung pakiramdam ng meron kang na-witnessan yung bang maraming nag-reject pero meron pa rin nagtanggap. Yung first time ko nag-witness dun sa pagkatapos kay Michael, nakita ko yung dalawa kong classmate na babae. Kaano ko sila, hindi ko sila classmate sa section namin, kundi sa cross subject. So nakita ko sila nagkwekwentuhan. Mahihain ako masyado that time na ang second year college na na-save ako. Na baka pag nilapitan ko sila, akala nila yung may intention kang iba ba, may motive kang iba. Pero dinadaanan ko sila sa gym, nakita ko na sila doon sa may tabi ng gym. Patungo ako sa aming, sa English-Filipino building, malayo yun. Kasi ang PSO napakaluwang. Habang naglalakad ako, nakita ko na sila. Malayo pa lang ako, nakita ko na sila. Sabi ng Holy Spirit, witnessan mo. Pero pinaglabanan ko yan, ayoko parang, nilagpasan ko sila, nang katapat ko na sila, ang lakas na ng witnessan mo. Pero nilagpasan ko talaga sila. To the point na hindi ko na sila nakikita dahil hindi nasa likod na ako ng gym. Nandun na ako, malapit na ako sa building ng Filipino and English. Pero habang palayo ako ng palayo, parang kinukonsensya ako na witnessan mo. So malapit na ako doon sa Filipino and English building. Bumalik ako sa gym. Tapos nanginginig. Ibigay yung gospel tracts. Alam mo yun yung first time mong magbibigay ng gospel tracts sa kaklase mo. Tapos kilala pa man din nila ako, nakasama ako sa ulupan. Ang ibig sabihin ng ulupan doon sa amin yung samahan ng
mga young people na nagsaserve sa pare. Nagsaserve sa church, sa Catholic Church. Kasama kami doon. Kilala ko yung mga pari, yung tatlong pari na ano kami that time. Tapos nung binigay ko yung gospel tracts, nakakapanginig kasi first time nilang maririnig na hindi na ako Catholic. Tapos may sinishare akong isang gospel na hindi pa tungkol sa religion. Pero sinubukan ko lang nagbibigay. Tapos ngumiti naman sila. Ngumiti yung taong binigyan mo. Ang sarap ng pakiramdam ng ngumiti. Then, trinay ko lang, pwede ko bang i-share lang sa inyo saglit? Again, hindi ko sila ka-close kasi hindi ko sila kaklase sa section. Pero ka-cross enroll namin sila. Pero nang na-witnessan ko yun, alam niyo yung kaba na napalitan ng joy pagkatapos mong witnessan? Iba yung joy. And that time, nagsimula yung sa Christian life na gusto kong sumama sa soul winning, gusto kong sumama sa follow-up kasi ibang-iba yung joy. Pero sabihin ko sa inyo to, darating pala yung time na mawawala yung joy na yan. Darating pala yung time na kapag naging busy ka na, hindi mo na nararamdaman yung joy. Why? Hindi ka na tumitingin sa tao. Na para bang ginagamit mo ng excuses, nagpipreach naman ako. Naggaganito naman ako. May ministry naman ako. Sabihin ko sa inyo, walang pakialam ang Diyos kung gaano ka kagaling mag-preach. Walang pakialam ang Diyos kung gaano ka gagaling sa instrument mo. Walang pakialam ang Diyos kung gaano ka gagaling kumanta. Walang pakialam ang Diyos kung gaano kalaki ang binibigay mo sa Kanya kung hindi ka nagwi-witness. Amen? Kung hindi tayo nag-share. It might be na matagal ka ng miyembro ng La Loma Baptist Church, pero kung hindi ka na nagwi-witness, admit the fact, wala ka ng joy sa heart mo. Rejoicing in every one soul na nasi-save. I preach doon sa kalagitnaan ng mga pastors, alam niyo yung pre-preach ko about yung axe, losing the axe head? Hinulog ko yung axe head doon sa area na yon. Then sabi ko sa kanila, gusto mong hanapin yung mga bagay na may gusto kang gawin sa ministry mo, ang dami mong nasa isipan. Ganun din sa joy natin eh. Sige, hanapin mo yung joy sa ibang bagay. Kahit anong hanapin mo, kung saan ka pumupunta, pero ang reality, bumalik ka lang doon sa axe, kung saan mo nahulog. Yung place kung saan mo nahuhulog yung axe head. Babalikan at babalikan mo yun. Pag nawala na yung place, nawala na sa yung joy, bumalik ka doon sa axe head mo. Hanapin mo yung axe head mo kung saan mo nahulog. Hindi kung saan ka tumitingin. Hindi kung saan ka hindi ka magiging masaya. Even in laughter, sabi, the heart is sorrowful. Walang tunay na joy. Kaya nga sabi dito, when he has found it, he lay it on in his shoulder rejoicing. At ang sabi niya doon sa kanya mga kasama, rejoice with me for I have found my sheep which was lost. Tingnan natin ito. Simpleng verse lang itong mga babanggitin ko na Ang sabi niya sa Psalms 126 verse 5, they that sow in tears shall reap in joy. Meron pa rin bang joy na merong nararamdaman? It may be na wala na yung joy because you are not sowing your tears for the lost. Isaiah chapter 52 verse 7. Isaiah chapter 52 verse 7. Tingnan niyo po yung sinabi diyan. How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, that saith unto Zion, thy God reigneth. Ang sabi ng Panginoon, alam niyo yung i-reward ng Panginoon someday? Hindi yung pakapalan ng binigay natin sa church. Thank God, meron tayong ginagawa sa And some way, nakakatulong tayo sa mga missionaries. Pero ibang-iba pa rin yung ikaw yung nagdadala ng good tidings. Amen? Amen? Okay? Ang ganda kapag magaling kang mag-preach, pero ibang-iba pa rin kapag ka nagwi-witness. Alam nyo, gusto nyo magkaroon ng revival lahat ng ginagawa natin sa church? Balik tayo
sa pagwawagi ng kaluluwa. Di ba? Ang sarap kapag kumakanta tayong awiting patungkol sa Jesus Save. Habang kinakanta mo yung Jesus Save, katabi mo yung na-witnessan mo. Pag sinasabi mo yung Lord send me, hindi ka man maging missionary pero damang-dama mo yung song. Maraming song hindi na natin nararamdaman. Bakit? Kasi kulang na ingredients. Yung pagwawagi ng kaluluwa. Ang nakakalungkot, kapag matamlay ang kaluluwa mo sa pagwawagi, alam niyo kung anong na-enjoy mong song? Yung mga song ng Air Supply, yung mga song ng mga Korean mo. Feel na feel mo ba yung mga song nila? Bakit mo feel na feel? Kasi yun ang nararamdaman mo pero wala na yung feel mo patungkol sa gusto ng Panginoon. Alam nyo, kapag bumalik yung tindi na natin sa even yung preaching, even yung song, and sabihin ko sa inyo to, gusto ko makakita someday ng special number na sa sobrang conviction niya na nararamdaman, hindi mo mabanggit yung talagang, alam niyo, hindi mo manggaling mong kumanta pero dadating ka sa punto na umiiyak ka habang kumakanta. Dahil yung conviction ng Holy Spirit. Amen? Amen? Ano yung isang bagay na maano natin dito? Ibang-iba. Kapag naramdaman mo yan. Lahat ng gagawin mo, kahit sa pagtugtog, talagang feel na feel mo yung ginagawa mo, even things na ginagawa natin dito sa church, until sa time na maramdaman mo ulit yung burden mo for the lost. Amen? Let's bring again that passion. Let's proclaim the gospel. Let's compel them to come. Let's bring them to the Master's presence. Gawin natin ang pinaka-best. Church, ang dami pang gagawin ng Panginoon. Alam niyo, hindi ko alam kung anong gagawin ng Panginoon. Tingnan niyo ta. Kung ang Panginoon nag-glorify, I thank God for, sino sa inyo natutuwa na may ginagawa ang Panginoon sa church? Sino sa inyo natutuwa na may ginagawa ang Panginoon sa buhay mo? Pero aminin natin to. Binibless ka ng Panginoon, tinutulungan ka niya sa problema mo, ang daming nangyayaring miracle sa buhay mo, and yet, hindi pa tayo ganun ka-tindi sa soul winning. What if babalik pa tayo at talagang, Lord, babalik kami sa pag-witness. Hindi ko alam kung anong gagawin ng Panginoon. Because that is the real joy of God. Anong sabi ng Panginoon sa Luke chapter 15, verse 7? I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented. Luke chapter 15, verse 10, likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Paanong pa kaya, no? Ang dami ng ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Sobrang bait ng Panginoon sa buhay mo. Tapos lalong-lalo na gagawin pa natin yung pinakagusto ng Panginoon. Sabihin ko sa inyo, hindi ko alam kung anong gagawin ng Panginoon sa Laloma Baptist Church. Kung ang Laloma Baptist Church, hindi lang 80 soul winner, hindi lang 90 soul winner, kundi lahat soul winner. Lahat magdadala ng tao. Hindi ko alam kung anong gagawin ng Panginoon. Pag-isipan nyo to. It might be na maraming problema natin ngayon. Sino sa inyo may mga problema ngayon? Taas ang kamay. Aminin natin, may mga nagiging problema tayo. It might be na ang source ng problem natin ngayon is to remind us na hindi na nag-glorify ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Let's glorify God again in our life. Makikita mo yung problema mo. Sasabihin ng Panginoon, sisiw lang yung problema mo. Balik ka lang. Balik ka lang.
Amen? Sabi ko nga sa inyo, nung narinig kong may nagbigay ng 1M para sa ating labo property, sabi ko, Lord, kailangan lang talaga na ibalik mo talaga yung ibalik mo talaga yung passion mo, balik lang tayo sa basic. Amen? 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 Balik lang tayo sa basic. May gagawin ng Panginoon. Hindi ko alam kung gaano katindi ang gagawin ng Panginoon if we will just give a smile sa Panginoon by winning one soul at a time. Amen? So pwede tayong tumayo lahat, magkaroon lang tayo ng short invitation. Sabi ko mamaya, opportunity natin to mamaya. Magano tayo? Gumawa tayo ng way na may madala tayong tao dito sa church para maligtas. Okay? Sabi ko sa orchestra saka sa choir, let's sing something na from the heart na sabi ko nagkaroon tayo ng self-evaluation na gamitin ng Panginoon maging spirit-filled yung worship natin together with the visitors na makakasama natin. So habang tumutugtog ang ating pianist, hindi na natin patatagalin if God spoke to your heart. Pwedeng pumunta tayo dito sa harap and let's pray again for that burden na ibigay sa atin ng Panginoon. Dito tayo. Lapit tayo dito sa harap. Na magkaroon tayo ng ulit. Okay, meron pa ba? Hindi ko alam kung anong area ang dinadaanan yung problem. Hindi ko alam kung but maybe ang pinakasagutan is balik tayo. At kung hindi mo nararamdaman, parang bang baliwala sa iyo itong mga pinag-uusapan ngayon, naririnig mo para bang walang saysay sa pakinig mo, either hindi ka pa saved, o nagpapanggap ka lang na saved, o para bang, di ko alam kung anong nasa motibo mo, bakit para talagang wala kang pakialam kapag may service. Pero kung meron man dito na hindi pa nakakakilala sa Panginoon bilang tagapagligtas, kung ikaw ay bisita, mahal na mahal ka ng Panginoon. He is willing to leave the 99 just to look for that one na nawawala. Gusto ka niya masave. Kung gusto mo makilala ang Panginoon at magkaroon ng katiyakan, taas mong kanang kamay mo, bibigyan kita ng counselor. Meron ba sa atin? Meron ba sa atin? Taas mong kanang kamay mo, bigyan kita ng counselor. Kahit isang tao dito, kaya may bisita tayo na wala pang katiyakan. Minahal ka ng Panginoon, gusto niya masave ka. So meron ba sa atin? Dito sa baba? Dito sa taas? Dito sa taas? Meron ba? Okay? Sino sa inyo, Pastor, pag-pray mo ko, gusto kong bumalik sa soul winning, taas ang kamay. Taas ang kamay. Gusto mong bumalik sa soul winning. I mean, magso-soul win ka. Magwi-witness ka. Parang hirap ito magtaas, ano? Pero sino sa inyo, yung babalik pa lang sa soul winning, yung gusto ko yung commitment na, Pastor, pag-pray mo ko, magwi-witness uli ako, taas ang kamay. Taas ang kamay. Amen. Sino sa inyo, nagwi-witness pa na, pero, Pastor, mas ibibigay ko yung best ko sa pag-witness, taas ang kamay. Amen. Amen. Sino sa inyo, sasabihin niyo, Pastor, gagamitin ko yung business ko para may ma-witnessan. May makakilala sa Panginoon, taas ang kamay. Okay? Alam niyo, balik natin. The first person na kailangan nating is yung mga empleyado niyo. Ibalik uli natin sila. Do not just allow them na mamatin ng church. Make sure na nawi-witnessan sila. Make sure na lumalago sila.
make sure na napapangiti natin ang Panginoon. Amen? Amen? Mamaya ha? Anong gagawin natin mamaya? Ang gagawin natin mamaya, meron tayong Christmas kantata. Let's bring somebody na pwede nating ma-witnessan. Pastor, paano yan? Kapag wala na tayong upuan, masaya yon. Paupuin natin yung mga bisita kahit nakatayo tayo. Pag may na-save, pinangiti natin ang Panginoon. Amen? 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 Okay? So tayo po'y manalangin. Diyos sa masalangit, maraming salamat pong muli sa binigay niyo po, Panginoon, ng message ngayong umagang ito. Lord God, I pray na i-revive niyo po, Panginoon, ang aming heart. Pangunahan niyo po ito, Panginoon, sa akin bilang kanilang pastor. Ganoon din po, Panginoon, sa mga manggagawa. Na hindi lang po maging mechanical, Panginoon, yung aming pag-witness. But Lord God, this year, starting today, na gagawa kami, Panginoon, ng paraan. Parang bawat mananampalataya matutong mag-witness, matutong mag-follow up. At maramdaman nila yung joy na meron silang na-witnessan, na-disciple, at makikita nila ang bunga ng kanilang pagpapagal. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa aming Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na huwag mawala yung joy na ito, Panginoon. Yung passion na ito, Panginoon. Ibalik niyo po ito sa amin. I-bless niyo po ang lahat ng gumawa ng pagpapasya. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Ito na po ang aming samadalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.